Tayo ay sasamba ng barge ngayon, nakamotor, patungong Cebu Island. Pupuntahan natin mga kasama ang San Antonio Livestock Auction Market nila na kung saan isa sa mga pinagkukunan ng mga livestock product ng Cebu. Marami daw karabaw at baka doon. Sa mga nais tumawid ng Cebu na nakamotor tulad sa ginagawa natin ngayon, 300 pesos po ang pamasahe regardless kung anong klaseng motor ang dala mo. 188 pesos naman po mga kasama ang pamasahe kung wala kang dalang motor. Mga kasama, kung titignan natin sa animator map ng Negros Oriental kung saan nasa Cebulan Port tayo ngayon, magbabarko, maglalayag ng 45 minutes bago natin marating ang Santander Port ng Cebu. Finally, after 45 minutes sa barko, tanaw na po natin ang pantalan ng Santander, Cebu. Tayo ay pababa ng barko patungo ng Bugos City na kung saan San Antonio Livestock Auction Market ang pakay natin doon. Ang magiging rota natin mga kasama ay ang east part ng Cebu at madadaanan natin ang Cebu City mismo. Time check tayo mga kasama, alas 5 na ng hapon. Base sa animator map, 6 na oras ang travel time from Santander to Bugos City. Kaya expected mga kasama by 11 ng gabi ang dating natin ng Bugos City. Aerox po ang dala nating motor, kaya aasahan natin na mas mapaaga tayo. Depende na rin siguro sa sitwasyon ng kalsada. Mga kasama, San Antonio Livestock Auction Market na po ito. Nakakalungkot dahil alas 4 na po na madaling araw tayo dumating dito mismo sa livestock. Nag-stock over po tayo mga kasama sa isang motel along the way. Gawa ng pipigit na po ang mga mata natin at maiwasan ang disgrasya, kaya minabuti kong matulog muna ng kahit ilang oras sa isang motel parte ng Bugos City. At yun nga alas 4 na po tayo nagising. Nakakalungkot mga kasama dahil sa ganitong oras, alas 4 na madaling araw, ay patapos na po ang livestock auction market ng Bugos City. Ang siste kasi mga kasama, gabi pa lang, nagkokontratahan na po ang mga seller at buyer. At ang patakaran ng livestock kasi, dapat alas 3 ng madaling araw ang simula ng bayaran. Kaya kung darating ka rito ng alas 4 na madaling araw, ay tira-tira na lang po ang iyong makikita. Tulad ngayon, nagsisiuwian na po ang karamihang namimili rito. Unsay baligya diri boss? Puro baka o karabaw ra. Kuan. Nay kanding, baboy. Baboy wala na. Wala ba? Nangaging opay pandemic. Atin ni patoy kuan. Dili patoy baboy. Sugod na tong pandemic niya. Agit ko sakit bitaw. No. Baboy, wala na. Ang dini niya kanang kuan. Baboy, ang kanang karabaw, baka o kanding. Pero tanaw na ako kay vlog ko sa Mantalungon, urag parparya sa man sigurong presyohan sa o mas barato dire. Tanaw nimo. Dito mas dagan dito panik dinaghan sa dito. O dagan dako dito. Dini ko gamay ra mo predo. Di ay. Tayo kanang kuan. Dito daghan man. Oh. Una makabuylo sa tawo baligya dito. Gaya ng nakausap natin kanina, baka at kalabaw lamang ang ino-auction dito. Hindi ganun kadaming baka kumpara sa Mantalungon Livestock Market. Pwede nyo i-check ang last vlog natin, ang Mantalungon Livestock Market, na kung saan matatagpuan sa gitnang bahagi ng Cebu. Ang Mantalungon Livestock Market mga kasama ay ang pinakamalaking livestock market ng Cebu. Lahat nandun na. Ngayon, balik naman tayo dito sa Bugos City. Itong San Antonio Livestock Market ay bukas, gabi pa lang. May mga baka at kalabaw na dito, kanya-kanyang sipatan. Pag may mapili ka, pag may maporsyonadahan ka, dapat alas 3 na madaling araw mo pabayaran. Yan po kasi ang sistema dito. Pinangasiwaan po ito or managed na lokal ng pamalaan ng Bugo. 20 pesos ang entrance ng baka at kalabaw mga kasama at 15 pesos naman po sa kambing. Kinokolekta po ito tuwing palabas na ng livestock market. Meron ding isang komprador dito mga kasama na taga Manila, isang double decker na truck. Masbate naman po ang daan nila patungong Manila.
Karamihan dito mga komprador mga kasama ay taga Cebu mismo. Dinadala sa Talisay, Cebu, katayan ng mga livestock, konsumo, syudad ng Cebu. Estimate ni mo, tagpila ni. Kanang nga silbi asay sa sinutag ko na 50 mila po. Mga kasama, alas 5 na ng umaga, ganito na po ang itsura ng livestock market dito. Kung makikita nyo po, napaka-organized. May kanya-kanyang silungan tulad ng kanilang poultry, kambing at bakat kalabaw. Maluwag po ang lugar at malinis. Talagang pinagagastusan ng pamalaan ng bugo. Natigil lang po ang kanilang baboyan dito mula nung nagka-swine flu at hindi na nabalik. Sa mga backyard racer at pigirehan na lang po, diretsong pumibili. Mga kasama, natatandaan niyo pa ba na ang Bugo City ay nagkakalindol ng 6.9 magnitude? Tanaw natin dito mismo sa livestock market nila ang bakas ng pinsala. Nagkaka-landslide po ang kabundukan nila. Marami po ang namatay ayon sa taga rito. Mismo si Vice Sara Duterte pumunta dyan sa paanan ng bundok na yan upang masulyapan ang mga biktima at maayudahan. Nagiging tanawin na lang po ito sa mga residente dito. At ang mga naapektuhang residente, mga kasama, dito sa kalsada pansamantalang nakisilong na nag-aantay ng permanenteng malilipatan. Ang 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Bugo City ang siyang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Cebu Province. At sana, kasama sa inyong mga dalangin, sabay-sabay tayong aahon at malalagpasan ang lahat. Kung naibigan niyo po ang video na ito tungkol sa kahayupan, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe para sa susunod na mga video. Salamat!